Hello guys! Hello! This is for Aries. Welcome Aries dito sa aking channel. Kapalaran 888, welcome guys. Alamin natin kung ano ang March reading para sa inyong lahat. So, please use your intuition guys sa lahat ng messages na lalabas dito sa mga readings natin. Okay, Aries. Okay, yung first card mo dito is official person, number 22. Please use your intuition, guys. Ano sa tingin nyo? Okay, we need to check the other cards. OMG, bakit ganun? Okay, so kung makikita mo dito, Aries, possible na meron ka dito na inaasikaso. So, maybe you're looking for a job, pero hindi ka matanggap-tanggap. It's because of mga lack of documents, papers, government papers, ganyan. So, official person, officially, kailangan mo muna daw na ayusin yung mga dokumento mo para makaalis ka dito sa mga financial problems na pinagdadaanan mo. So, like for example, natanggap ka sa isang company, tapos ka na sa interview, ganyan, and for the requirements ka na, and hindi mo makuha yung trabaho, it's because hindi mo ma-provide yung requirements, parang ganon. There's a mature woman here, isang babae, maybe Libra, Aquarius, and Gemini, or this one is maybe fire sign Leo, Aries, Sagittarius, or there's someone here na babae na medyo mature siya mag-isip, na nakaalalay siya para sa'yo. So, yun. Yun yung nakikita natin dito sa first three cards. And, mag-iingat ka din sa otoridad. Okay? So, if you're driving na nakainom ka ng alak, or, like, may mga penalty. Ganyan. So, mag-iingat ka. Like sa police, militar, sa abogado, ganyan ganito. Kasi officially, kumbaga this month of March, may mga tao na may init yung mata sa'yo, Aries. Kahit sa loob ng company, if you are working abroad, international, yung mga nagtatrabaho dyan sa pabrika, like kung nasa Taiwan ka, Korea, Japan, or nasaan ka man na sulok ng mundo, mag-iingat kayo sa mga team leader nyo, sa boss, manager, kasi pwedeng isang maling galaw nyo lang, pwedeng mawalan kayo ng trabaho. Okay? Doon sa mga Aries na nanonood sa inyo ngayon, pwedeng tataas yung kilay mo, kasi parang sasabihin mo, okay naman yung relationship mo with your boss, but you need to be careful ha, kasi parang CCTV siya eh. Parang CCTV yung taong to na nakatingin sa'yo, na hinihintay niya lang na magkamali ka and you're out. Okay? So, yun. Okay. Escapist. Come home to yourself. Okay, this is for the Aries na medyo desperado. Yung mga Aries na hindi, like, lumuwas ka ng city, pumunta ka ng ibang bansa, but you're still parang longing for fulfillment. 'Di ba? May mga ganun eh. Umalis ng bansa, umalis ng probinsya, umalis ng lugar nila, para hanapin yung success or para hanapin yung katahimikan. But nung dumating sila doon sa lugar na yon, still longing pa rin sila. So dito sinasabi ng baraha sa'yo na ibalik mo daw, or pwede kang bumalik sa dating ikaw. Pwede kang bumalik sa pamilya mo, sa probinsya mo, sa Pilipinas, or pwede mong balikan kung ano yung naging kumbaga motivation mo, kung bakit naandyan ka sa sitwasyon na ganyan. Kasi minsan may mga like yung mga OFW, nakakaramdam kayo ng homesickness, and minsan
naisip nyo na nagsisisi kayo bakit naandyan kayo sa bansang yan. And if iisipin mo kung anong lugar nasaan ka man ngayon, pinag-pray mo yan, 'di ba? Pinag-pray mo yan, and bumalik ka doon sa first day na motivate ka kung bakit ka naandyan sa lugar na yan. Okay? Kasi baka ano lang yan homesickness lang, depression, anxiety. Okay, wings. This month of March, nakikita ko sa'yo dito na, iwasan nyo yung sobrang pag-inom ng alak or yung pagbibisyo. Kasi this month of March, nakikita ko sa'yo dito na medyo madidepress ka or meron kang something na mararamdaman na hindi ka fulfilled Parang feeling mo kulang. Parang may isip mo na ginawa mo na yung best mo, ginawa mo na yung lahat mo, still kulang pa rin. So, dito sinasabi ng baraha, lalo doon sa mga nasa ibang bansa or nasa stable na sitwasyon financially and emotionally, meron kayong longing na mararamdaman sa puso nyo na may isip nyo na hindi nyo naman kailangan ito para maging masaya. Like parang yung iba ma-realize nila na hindi mo kailangan ng relationship, hindi mo kailangan ng pera para maging masaya. Sarili mo lang yung kailangan mo. Parang ganun. So, be careful tayo sa mga realization natin. Okay, Aries? Kasi baka marirealize mo yan pag lasing ka lang, pag may impluwensya ng alak, or kung ano pa man na likido. So, mag-iingat tayo sa mga decision making natin this March, lalo na kung lasing ka. Okay? Okay, Ace of Cups, Ten of Pentacles, wow. Okay. Sa nakikita ko sa'yo dito, Aries, meron sa inyo dito na bagong source of happiness. Siguro yung iba sa inyo dyan, yun nga yung sabi ko, this three cards, nasa Three of Swords, na parang pakiramdam mo, lonely ka. Lonely, alone. Yung parang wala ka naman dapat problemahin kasi may pamilya ka, may anak ka, or may relationship ka, may trabaho ka, successful ka, pero pag mag-isa ka na lang, you feel betrayed, you feel alone, you feel lonely. So, sabi ng bara sa'yo dito, na kailangan mo daw maghanap, Aries, ng motivation. Maghanap ka ng inspiration. Maghanap ka ng kung saan mo ba i-divert yung emotion na yan na nararamdaman mo. Okay. Sinipon ako sa message mo, Aries. Kasi yung mo dito, sinasabi ng barahan na ang nakikita ng barahang to, ito ay para doon sa mga Aries na wala ka naman problema talaga Wala ka naman talagang problema. May pera ka, pero you're longing for love life. May love life ka, you're longing for a lump sum of money. Parang ganon. Or parang sinasabi mo na nasasaktan ka kasi both money and love life wala ka. Which is, kung iisipin mo, maraming nagmamahal sa paligid mo. Maraming nagmamahal sa'yo. Okay? So, please, use your intuition. Kasi parang nakikita ko dito, sorry pero may nakikita tayo dito na Aries na sobrang lonely niya. Alone ang pakiramdam niya. Diba? Reverse yung Ace of Wands mo Lack of confidence, lack of excitement. Na dapat is maging excited ka. So, sinasabi ng bara sa'yo, Aries, na medyo ka ngayon medyo nasa crossroad ka. Parang hindi mo alam kung ano yung gagawin mo, hindi mo alam kung ano yung desisyon na gagawin mo, hindi mo rin alam kung ano yung gusto mo. Yung, ang nakikita ko sa'yo, iwasan mo yung magbisyo, iwasan mo yung uminom ng alak, makipagbarkada, iwasan mo yung panunood ng mga
mga sad movies, ganyan. And kailangan mo alagaan yung sarili mo kasi nakikita natin dito na maraming nagmamahal sa'yo, but you feel alone, you feel betrayed, you feel parang gusto mong lumayo, gusto mong mag-escape sa mundo, parang ganon. So, please comment down below if you resonated, guys. Thank you. Bye!